ito Ma'am Joey, ano ko lang, i-open ko lang yung sa akin. Sige, go. Kasi ako talaga, una pa lang, hindi ako Rudy Duterte. Kasi parang nung una, hindi ko talaga siya gusto yung bibig niya. Tagalog ka ba, Michelle? Tagaluzon. Ano pa? Tagaluzon ka? Opo, ako, Muntinlupa. Ayan. Tapos nung simula nung umupo siya, nakita ko kung paano yung nagawa niya sa Pilipinas. So, parang minahal ko na talaga siya. Naiiyak ako. Kasi ngayon ako sa yan ang magandang story eh. Yan yung magandang story eh. Yung mga taga-Luzon na BDS, di ba? Yan kasi, dapat ating mapakinggan. Kasi nakita ko yung pagbabago sa lugar namin nung siya yung presidente. Ang daming adik sa amin sa Muntinlupa. Nikilabutan ako. Tapos, nung nagustuhan ko na siya, ito, sa totoo lang, nung kay Inday Sara, nung sinabi ni Duterte na bangag yan si BBM. Dahil Duterte si Inday Sara, sinundan ko siya hanggang kay BBM. Pero ang ginawa ni BBM sa kanila mag-ama sa pamilya nila, as in talagang naiyak talaga ako. Yung pinanonood ko, habang kinukuha si Mayor, si Presidente, na ginano ng mga polis, na hanggang ngayon, kahit pamilya ko, pamangkin ko na kakamping na pati ako, pinalaban na dahil Duterte ako. Hanggang ngayon, gusto ko sabihin sa kanila ngayon, kayo kakamping. Yung ayaw nyong Marcos ngayon, kinakain nyo. Ay, totoo. Totoo yun. Totoo po yun. Talagang sobra, alam niyo po ngayon, kami sa trabaho namin, lagi namin pinapanood. Yung Senate hearing, yung Thursday na day off ko, pinanood ko lahat. Pero yung mga kakamping, nakaano lang sila sa confidential fund. Pero yung mali-maliit ang perang sinasabi din sa mga bahay, wala silang pakialam. Ayun. Ayun, balik tayo dun sa mga pink, yung ang tawag dito, yung mga kagaguhan ng mga pink. Sabi nila, ayaw nila kay Inday kasi may red flag daw. Ano yung red flag? Actually, wala naman talaga red flag si Inday. Okay? Ang problema niyo kay Inday, sobrang lakas sa eleksyon. Hindi niyo matatalo. 'Di ba? So kaya nga sinira-sira niyo doon sa 125 million confidential fund, ginastos 11 days kay mga walang kakwenta-kwentang mga red flag ko na pinagre-raise ninyo. Wala namang substance, okay? Hindi naman yun talaga red flag na maituturing. Bobo lang talaga kayo. Okay? Pero ito ang klaro nakabubuhan ng mga kakamping, okay? Assuming arguendo, meron kayong problema kay Inday, which is confidential fund. What are we talking about there? 125 million. The 125 million confidential fund of Inday, yung 73 million lang doon ang may notice of disallowance, okay? Yung notice of disallowance, yun lang ang merong issue sa inyo, okay? 73 million. Walang issue yung 125. 73 million lang, okay? Ngayon, yung notice of disallowance is not a badge of corruption, okay? It's not a badge of corruption. Why? Many government agencies, they have notice of disallowances. Amenable yan, okay? Amenable yan. You just have to provide additional documentation and you are going to be cleared. It is not a badge of corruption, okay? It is an issue of documentation, not corruption, okay? So, ngayon, ginagawa kayong mga tangang pink, ginagawa nyo ng badge of corruption yung notice of disallowance. Ngayon, kaya nga ang tanong ko sa inyo, bakit sa UP system na merong 150 million total of suspension, disallowances, and charges. 150 million ha, mas mataas to kaysa sa Office of the Vice President. You do not have that kind of energy. Naririnig ba namin kayo na sumisigaw na defund UP, ganyan? 'Di ba? Naririnig ba namin kayo magsisigaw ng ganyan? Hindi. Kasi kayong mga kakamping, bobo kayo. Mga tanga kayo, wala kayong pinaglalaban. Okay? Wala kayong mga pinaglalaban. Okay? So, okay. Yung 73 million pesos based on notice of disallowance, yan lang yung issue nyo kay Inday Sara, napakanipis pa. Hindi mo pa po pwedeng gamitin as badge of corruption. Mga tanga kasi kayo eh. Yun yung problem eh, mga tanga kasi kayo eh. Mga bobo kayo, wala kayong mga alam sa buhay, okay? Pagkatapos, itong si Inday, kasi yung notice of disallowance niyan, nilabas yan 2023. Okay? Noong 2025, June 2025, nag-issue ng annual audit report ang COA. Ang coverage nun is for the year 2024. So, ibig sabihin, sakop nun, pati yung 2020, kung may issue ka pa ng 2023 na hindi mo pa nasusolve,
Okay? Sasama yon doon sa issue ng 2024. Yung audit report ni Inday for 2023 and 2024 both yielded unmodified opinion. Okay? Ibig sabihin, walang issue sa finances ni Inday Sara. Okay? Walang issue sa finances ni Inday Sara. Okay? Okay? Kasi kung kunwari, hindi pa siya cleared or pinapasoli na sa kanya yung notice of kung issue yung 73 million, okay? Kung issue yung 73 million at hindi pa rin nasisettle hanggang ngayon, dapat lalabas siya doon sa audit observation ni Inday. Okay, lumabas ba? Hindi. Hindi lumabas. Okay? Hindi lumabas. So ngayon, yung mga tanga na nagsasabi na, 2024 yung audit report, 2023. Ang audit report po, kapag meron kang mga issues na hindi mo na-resolve doon sa mga previous years, yung pinaka-latest, lalabas doon ang mga issues na hindi mo pa na-settle. Okay? Ganun yon. Kaso mga tanga kasi itong mga pink na to, itong mga yellow pinks na to, nagbobo-boboan, nagtatanga-tangan. Kasi ginagawa kayong bobo ni Shelo Magno at saka ni Heidi Mendoza. Tapos kinakain nyo naman yung tae ng dalawa. Ay, utak tae rin kayo. Ayan. Marcos Duterte walang pinag-iba, sabi ni Green Coalition. Not true. Marcos Duterte, malaki ang pinagkaiba. Sinasabi ninyo na walang pinagkaiba kasi sa perspective ninyo, hadlang sila pareha sa pangarap ninyo. 'Di ba? May notice of settlement na ba, sabi ni Kenkan? Wala nga, wala pa. So, ibig sabihin, hindi pa siya issue sa COA. They are in the process of amending it. They are both fascist, sabi ni Green Coalition. Talaga? Both fascist? Sige nga, explain mo nga kung anong ibig sabihin ng fascist. Ang fascist, yung mga kagaya ninyong, mga yellow pink, na hindi matolerate ang rally ng mga Duterte supporters. Kayo ang pasista, ulul, Green Coalition, putang ina mo. Kayo mga pasista, nagrarally yung mga Duterte supporters sa Camp Aguinaldo, pagkatapos nagpunta kayo doon, binaboy-baboy nyo yung rally namin. Tapos kayo, meron kayong sariling rally, hindi kayo nagpunta doon. Anong gusto nyo palabasin? Tapos pinapalayas nyo kami doon sa pwesto namin. Kayo ang pasista, putang ina nyo. Ito yung epal nung rally, sabi ni Joval. Ako yung humarap sa inyo at wala kayong nagawa. Nakita ko kayo na pagsipag-uwi ang lahat. Ang tatapang nyo, ang dadami ninyo, duwag naman kayo. Hindi nyo kinaya yung isang epal. Joval, dami-dami nyo dyan. Ang dami-dami nyo dyan. Hindi nyo naman kinaya yung isang epal. Diba, principles of life, hindi ako tumatanggap ng bobo dito. Ayoko na ibang pink, ayoko ikaw. Kasi sobra kang tanga eh. Ayun, ibang pink ang gusto ko. Ayoko to sa principles of life. Sobrang tanga. Ayun, natatakot sila Inday pag naging presidente, kaya nagkampihan sila lahat. Ayun, ngayon sa next na rally, magkita-kita tayo. Tingnan natin kung anong kaya nyong gawin. Hanggang pakyo-pakyo lang naman kayo eh. 'Di ba? Takot ka agad. Hindi ako natatakot sa'yo, nabobobohan ako sa'yo, magkaiba yun. Diyos ko po naman. Sino matatakot sa'yo? Ba't matatakot sa'yo? Tatanga-tanga ka. Diyos ko. Kahit isang taon kayo mag-rally, di nyo may luluklok si Sara Lustay, kaya gaslighting to the max, sabi ni St. Peter. O edi, wag kayong mamroblema. Ba't kayo namumroblema? Ayun naman pala. So, bakit yung kaunting tao, yung sinasabi ninyo na low attendance rally ng mga DDS, bakit bothered kayo? 'Di ba? Konti na lang pala kami, ba't bothered kayo? 'Di ba? Bakit kayo bothered? Ayan, hello Ken. Hi ma'am, magandang gabi po. Magandang gabi sa lahat ng 500 viewers ninyo. May tanong lang ako madam about sa kanina na sinasabi mo, yung unmodified opinion. Nagsasabi po ba yun ng walang problema yung In terms of the ang financial presentation, ibig sabihin, yung paggastos niya ng pera at yung kanyang documentation ay maayos. Ganon. Insofar as yung gastusin lang, yung pagkakapresent lang kanyang inner workings ng kanyang opisina ay maayos. Yun. Okay, hindi po yung nagsasabi na yung ginamitan is walang problema. Tama po But ba? you have to prove. Kung kunwari, meron kang gustong i-push na may problema yan, you have to prove that there is Yes, a problem. disallowance like that. Disallowance is not a badge of corruption. It's not pero may process doon na sinasabi ni paliwanag Exactly, nila. yeah. Just like in UP. UP has, very, very huge disallowances, charges and suspension. So, are you going to say that, dapat i-defund na natin ng UP?
Hindi kasi wala akong hindi pa Hindi sa pa, kanya hindi. yung Okay, because it's the same. Katulad rin yun ng sa office ni Inday. Hindi ka rin dapat mag-judge. Pero yung Opo, sa UP, ma'am, hindi po ako yung sa UP, may notice of settlement na yun, 100 million yung notice of settlement na yun, hindi pa rin nasisettle. Kay Inday, nandun pa rin sa process yung notice of disallowance niya, hindi pa nakakarating sa notice of settlement yun. Kaya Ibig sabihin, nasa process pa rin yun ng siya documentation. hindi pa siya naayos talaga. Ibig sabihin, hindi pa naayos yung And it's disallowances. still, sabihin na natin na totoo yan sinasabi mo, I am not very sure that that is the situation, kasi hindi lumabas yung issue na yan sa, sa COA, sa annual audit report ni Inday eh. Usually kasi, Ken, kung kunwari, yung issue ng Inday, yung notice of disallowance ni Inday, lumabas yan 2023, right? So supposedly, 2023 ng, I think, October yata, and Inday was given 6 months in order to reply, okay? So ngayon, nag-reply, after nun, another few months ulit pagkatapos she's going to be asked COA is going to have a resolution about it, okay? So ngayon, ibig sabihin, yung 2024 na fiscal year, whatever yung issue sa notice of disallowance nung 2023, covered yon ng 2024 fiscal year. Tama, Ken? Yes. Okay, thank you. Ngayon, nitong June 2025, this year lang, June 2025, lumawas yung annual audit report ni Inday. Okay? Ngayon, yung notice of disallowance ni Inday, hindi lumabas dun sa annual audit report. Okay? So what does that mean? Ibig sabihin, yung notice of disallowance na yun, whatever the status of that notice of disallowance, whether it is fully settled or not yet settled, it is not an issue to COA. Kasi hindi siya lumabas dun sa observation ni COA. So I can only presume that it is already settled, Ken, listen first, it is already settled, or if it is not yet settled, okay, it is something that is not an issue for COA. Bakit? Kasi hindi lumabas sa annual audit report ng COA at all. Hindi siya significant. Nagets mo ba? Kasi ma'am, hindi po siya, sabihin man natin na hindi siya lumabas nitong mga previous years. Hindi naman natin may tatago na wala pang settlement. Oh, ba't hindi? Yung COA nga hindi pinoproblema. Ba't mo pinoproblema? Hindi ko naman, wala naman akong sinabing problema doon. Pinoproblema mo. I-raise ka ng raise. Ikaw yung nag-raise pinoproblema mo. Yung kasi COA nga hindi pinoproblema mo. Hina-highlight ninyo. Ako nga sinasabi ko sa inyo sa UP, hindi pa talaga nasisettle. Ibig sabihin, sinisingil na sila ng COA, di pa rin sila nagbabayad. Ibig sabihin, problemado na yung COA sa UP. Namroblema ka ba sa UP, Ken? Namroblema ka ba sa UP, Ken? 150 million yun. Hindi ako familiar doon sa... Hindi ko familiar kasi kay Sarah ka lang nakatutok. Ang dami-daming government agency. Okay, ganito, Ken. Pumunta ka sa COA website. Tingnan mo lahat ng government agencies doon na merong notice of charge, notice of suspension, notice of settlement, and notice of disallowances. Tingnan mo. So, bakit kay Inday Sara ka lang nakafocus? Ay, hindi ba? Kasi hindi porket lumabas sa COA, yung iba lumabas sa COA, hindi ka bothered? Pagkatapos, itong kay Inday na hindi lumabas sa COA, it move your ass na umakyat sa live ko para magtanong ka. Kasi tinatopic mo kanina. Yung tinatopic mo kanina. Okay, tinatanong kita ngayon. Bakit hindi ka bothered sa iba? Hindi ako familiar kasi doon. O ngayon, alamin mo na. Kaya ang pinapayo ko sa'yo, Ken, kasi wala kang alam sa iba at ang alam mo lang ay ito, alamin mo na yung iba. Okay? Hindi naman. Alamin mo na yung iba. Tapos na yung usapan natin. Kasi klaro na na hindi mo alam eh. Wala kang alam. Ito lang yung alam mo. Yung kay Inday lang. Yung iba, hindi mo alam. Diba? So ngayon, mag-aral ka. Puntahan mo yung ibang agency na mayroong notice of disallowance, discharge, notice of disallowance, notice of suspension, at saka notice of charges na meron na ring settlement notice. Mabuti pa sa kanila umabot na sa settlement na. Okay, thank you pala. Thank you. Ayan. Renz, I understand na medyo nagre-rage bait ka lang ng ganung topic. But again, the ball is with COA's hand. So, tama yung sabi natin, Joey, August 2024, lumabas notice of disallowance, and then they given 180 days para mag-respond. And then after that, COA needs to provide an answer after 60 days. It already passed 60 days. Wala pa rin nilalabas ang COA, hindi na po kasalanan ni Sarah. Kasalanan na po ni COA yun. Correct. And the mere fact that COA issued a report in June 2025 for the whole fiscal year of 2024, which actually covers the period where COA has to make a decision doon sa notice of disallowance nila at hindi lumabas doon sa report,
ibig sabihin, whatever the stand of COA on the notice of disallowances for the 73 million, it wasn't significant at all. Nagets nyo ba? Ni KQ, mute naman, may tumatawag na aso. Ni KQ, 17, ayan, thank you. Ayun. Ba't nawala si Nawala si Angel, ayan. Kuya, ayan, asa ka na punta? Bigla ka nawala. Kasi simula pa lang, na-report ka na. Si Rencio kanina kausap, talagang di may na talagang utak nun. Hindi, kasi ito yung problem. Hindi, may red flag kay Inday, may red flag kay Inday. Ano yung red flag kay Inday? Exactly. What is it? Diba? Parang, hindi kasi, hindi natin masasabi na nagninitpick kasi Nagninitpick kasi, teka lang, taga Popoy. Nagninitpick kasi Hindi pa rin natin masasabi na malinis, ganyan-ganyan. Kung hindi mo masasabing malinis, ano yung proof mo na hindi malinis? Hindi po pwede na you are just banking on the negative, on the possibility that it is not. Diba? Hindi po pwedeng ganun. Hindi ganun ang buhay. Kasi kung kunwari, you're just banking on chances. Parang, hindi naman sinabi na hindi naman yan kino-confirm na walang corruption. Yeah, hindi kino-confirm. Pero, mas malaki ang requirement ng proof pag sinabi mo na may corruption. Kasi dapat, pag may corruption, may positive act. Meron ka dapat proof. Ngayon, kapag walang proof, you cannot presume na merong corruption. So ngayon, dun kayo nagkakamali when you say na may red flag si Inday Sara. Walang red flag si Inday Sara, may problema lang yung utak nyo. Okay? Hello. Ayun. MJ, Mitch Boss, go. Hindi lang yun yung cause ng impeachment ni Sara. Madami pa. Like what? Gaya ng alin, sige, pakilatag mo sa amin. Like yung sa yung pagbibintang niya ng pagpapatay sa presidente. That's not a crime. That's not a crime. Naintindihan mo ba yung buong context na sinabi ni Bibi Inday? Mm-hmm. Kung nagigets mo ba? Kung pinanood mo ba lahat in the first place? Ngayon, so anyway, whatever it is, whatever yung ground ninyo sa impeachment ni Inday, sinabi na ng Supreme Court na hindi valid yung impeachment complaint na final ninyo. Kasi nga, violate niya yung 1-year bar rule. So whatever your grounds for the impeachment, problemahin nyo muna, ipa-reverse nyo muna yung decision ng Supreme Court. Yun. Anyway, ang tawag dito, anything else, Mitch Budge? Kasi nauna si Taga-Popo May impeach pa si Sara sa February dahil... Hindi, try nyo. Go, try. Hindi ba dahil ang mga senador niya ay minority na. Hindi, try MJ, nyo. kailangan mo na i-reverse yung decision ng Supreme Court, okay? MJ, naintindihan mo? Kasi dineclare na ng Supreme Court, no, na unconstitutional yung ginawang impeachment kay BP Sara. So, paano ma-open na Senado? Yung sige nga, sipin mo na sa archive na nga. Unless Hindi, ang magbago. sinasabi ni MJ, kasi yung Supreme Court decision said that the impeachment complaint is invalid. The impeachment complaint is invalid because it violated the 1-year bar rule. Okay, tama naman yung tama naman si MJ nung sinabi niya na sa February pwede pang mag-file ulit ng impeachment complaint. No, walang problema, mag-file kayo ulit. Mag-file kayo ulit kasi gamitin niyo ulit yung mga grounds ninyo na ilang taon niyo nang pinagpuputahan. So walang problema, you try, go ahead. Kasi wala pa ngayon hindi niyo pa magagawa. Wala tayong dapat pag-usapan dyan, Mitch. Okay? Wala tayong dapat pag-usapan dyan, Mitch. Kung gusto nyo wait lang maglalayas. Kung gusto nyo pag-usapan, yung 2026 na impeachment, gawin nyo na lang sa 2026. Huwag nyo nang iyabang ngayon. Okay? Ayun. Anyway, maglalayas, go. Doon napapunta yun kasi si Soto na ang Senate Go, President. you can try. Walang problema. Try lang kayo ng try until manalo. The more entries you send, the more chances of winning. Go. Ayan. Anyway, maglalayas, ano yung gusto mong i-share? Alam nyo kasi kayong mga kakampi, hindi naman lahat yung mga liberal, yung mga leftist na yan. Alam ko na kung bakit nyo nire-raise na ulit yung impeachment na yan. Kasi gagawin talaga ng mga leader nyo. Malaya kayong gawin yan. Ngayon, kung maniniwala kayo sa isang anggulo lang, mahaba at maraming pagkakataon para kunin nyo yung both sides. Huwag kayong maniwala sa amin, kayo mismo kung umalam. Tingnan nyo din yung bakuran ninyo, nangangamoy maasim. Huwag nyo na kami paikot-ikutin, alam na namin yung mga yan. Kung meron mga kayong gusto bukuhin, huwag kami. Kung ang balak nila is gusto nilang i-impeach si Inday or whatsoever, kasi isa rin yan sa mga reason, Midge, kung bakit wala kaming tiwala sa inyo Tingnan nyo ngayon
ang problema ng sambayan ng Pilipino ay korupsyon, okay? Etong panahon na to, this very, very moment, ang problema ng sambayan ng Pilipino ay korupsyon. Pagkatapos kayo, ang priority nyo ay impeachment sa 2026. You are looking forward already sa 2026 impeachment. 'Di ba? So what does that mean? Ibig sabihin, para sa inyong mga yellow at pinks, ang problema sa inyo ay si Inday Sara. Kasi nga, hindi kayo mananalo kay Inday Sara sa kahit anong eleksyon. Ano pang ibig sabihin yan? Ibig sabihin, hindi talaga kayo concerned sa bayan. Kasi, ang pinoproblema ninyo ay si Inday Sara. Okay? Again, babalik ako dun sa point ko. Okay, 125 yung issue ninyo kay Inday Sara, no? Huwag na nating ano yan, sabihin na lang natin na parang issue, ganon. Huwag na nating huwag na nating iisa-isahin yung substance, ano? Okay. At on the other hand, siguro naman mag-a-agree ka rin sa akin dun sa 1 trillion na flood control project na iskandalo. Okay? So wag na rin nating anuhin yung substance, no? Yun lang, let's just focus on the two issues. Issues nyo kay Inday Sara, 125 million. Issues natin ngayon sa flood control project, 1 trillion pesos. Kaya nga 1 trillion march yung pangalan ng ano ninyo eh. Nung marcha ninyo sa EDSA at saka sa Lunete, di ba? Okay? So between the two, ang problema nyo pa rin si Inday. Maraming taga Luzon. Si Kesa Inday, sa mga taga Mindanao. makinig ka muna, Midge. Wala namang relationship yung sinasabi mo eh. Para makarespond ka ng matalino dun sa tanong, okay? So wala kayong pake, 1 trillion yung pinag-uusapang korupsyon, pagkatapos yung 125 na confidential fund na hindi nyo maintindihan. See where your priority is. Tapos ngayon, ikaw, aakyat ka sa akin and you're going to hindi, may impeach na si Inday Sara, may impeach na. Diba? Mas concerned ka pa na mawala si Inday Sara sa mundo kesa ang korupsyon. Okay, so anong masasabi mo dyan, Midge Buzz? Midge, reply accordingly. Hello, Midge. Hello, sauna. Ayun, wow, priority pa namin yon coming from DDS sa rally, imbis na anti-corruption ilaban, sabi ni Blue Kitty Marine? O di ba priority niya? Siyempre, kung mapapatalsik si BBM, si Sara ang mananalo. Of course, ayaw nyo nun, di ba? Ayaw nyo nun. Kahit constitutional yon, kahit naaayon yun sa constitution, kasi that's also part of the election result eh. That's also part of the election result in 2022. Kasi di ba sinasabi nyo, pinanalo nyo di wala na kaming choice yan kung titanggapin na namin si BBM. Kasama din sa result ng election na Vice President si Inday. At ang trabaho ng Vice President, isa nga lang ang trabaho ng Vice President talaga under the Constitution Litan ang incompetent na presidente na magre-resign, indispose o mamamatay. 'Di ba? Still, you can't accept that kahit iyon ay constitutional. So what does that mean? Ibig sabihin, again, okay, wala kayong pake, tatablayin nyo ang konstitusyon basta hindi pabor ang sinasabi ng konstitusyon sa inyo. 'Di ba? Ayun, sad. Sad naman. Ang dami nagre-request. Aray ko. Sige, pakit mo lang, Joe. Pakitin mo lang. Ay, mga kapatid ha, yung ating event sa Liwasan, continuous yan na, pati yung vigil natin, tuloy-tuloy yan, mga kapatid. Huwag kayong mag-alala. At gumagawa pa rin tayo ng paraan para masuportahan yung mga kapatid na natin nasa Liwasan. Mitch Boss, thank you, Maglalayas. Maraming salamat. Oo nga, intay kayo ng mga announcement, maraming mga movement na gagawin. Ito naman mga yellow pinks, sinasabi nyo na maliit ang rally ng mga Duterte. Bakit pa pinaproblema? Maliit naman, chill na lang kayo dapat. Kung wala pa lang, alam nyo, walang lalagay mga sa rally ng mga Duterte supporters, diba? Chill na lang kayo dapat. Kukunti pala kami, bakit, di ba, dun ang event nyo, isa EDSA Shrine, cover nyo na yung Green Meadow, sabi nyo, kami gate 4 lang. Talagang ginusto nyo pumunta dun sa may gate 4 para sabihin nyo lang na marami kayo, ganon. Actually, malayo yung pagitan natin, na nadyan lang talaga kayo mambuisit doon. Hindi naman namin kayo pinapansin, nagpapansin na lang kayo. Diba? Ganun lang yun eh. Ganyan talaga pag halimbawa ang mga kulang kayo sa pagmamahal ng magulang at kulang sa aruga. Sabi ni Blue Kitty Marine, DDS pikon sa rally. Sabi niyang gano'n. Well, kita-kita tayo ulit sa rally. Kayo naman yung pikon na pikon sa amin. Unti-unti namin. High blood na high blood kayo sa amin. Sinugod niyo pa kami. Diba? Kayo naman yung pikon na pikon sa amin. O pagkatapos, kaya kayo pikon na pikon kasi hindi niyo na-take over yung stage namin. Bakit? Hindi niyo kinaya. Tapos hanggang pakyo-pakyo lang kayo. Diba? Pakyo-pakyo lang naman kayo dun.
Oh, di nyo take over yung stage. Tapos, pinauwi kayo ng pulis. Oy! Kayo pinauwi ng pulis. Kasi Ang masaklap pinauwi ng pulis nun. sa atin. Kami kayo. Diba? Kayo pinauwi ng pulis. Ang masaklap nun, kami pa rin yung naiiwan dun. Correct. Mm-mm. Diba? Oo. Kasi kaya namin magstay ng mahabaang rally. Kasi hindi kami bayad. Ganon. Eh, syempre kayo, school bus kayong nagpunta sa rally eh. Ayun. Anyway, teka, paano ba to? Saan ako magsisimula nito? Saan ba yung pinaka-start nito na? Parang naka-alphabet siya eh. Oo. Sige lang, kung sino mauna first. Si anong tawag dito? Si Ken, ang tawag dito, yung Ken Thoughts. Ayan, kasi parang ang bastos ng pangalan niya eh. Hindi kita iaakyat ha. Baguhin mo muna yung handle mo. Hindi kita iaakyat. Ayan. Hello, Dan. Ayun, hello Ate Joey, magandang gabi. Hello, ayan. Wala din. Hi po, Bumaba na Madam si, Joey. Mitch, si Magandang gabi Mitch po. Boss, bumaba na siya. Ayan. Good evening po. Good evening, ayan. Ay, Ang tawag dito, yung mga hindi magsasalita, mag-mute muna. Si Dan29 muna. Kasi may ingay yung background niya. Naiirita ako sa maingay na background. Ayan, thank you, Dark Side. Ayan. Dan29, go. Ay, hello Ate, magandang gabi. Uh-uh. Ate, makakamusta lang. Tapos, bababa din ako. Ano ba? Natin isisingit ko lang pala. Naalala mo ito yung scammer ng phone, ng iPhone, yung trending lately. Yung bibili ng iPhone, pinatransfer yung payment. Ano yun? Rabid na pink yun, kapitbahay ko. Oo, talaga? Yes, si Zel. Cheap talaga, no? Ate Zel Balino, ate yun. Grabe. Apakarabid nung hinayupak na yun, pero pink siya. Oo. Okay. Kung ano, yung parang yung mga mindset natin ng pink na sinasabi na pangalan nito na kung sino yung binoto mo, yun ka. So paano yun? Scammer. Tangin ng mga pink na yan talaga mga ano. Yun lang naman natin. Tapos bababa na rin ako. Ka-baker na rin ka-baker pala kita ate. Nag-apply na ako. Wow, talaga! Yay! Ang hirap kasi ate magpapabayad. Actually ate, nakausap ko si Doc Baker. Then nabanggit ko nga na nabanggit ate. Nalaman ko yung baker's team din dahil kay Ate Joey. Ate na kinala ka niya ate. Oo. Siyempre, siya yung nagtusok-tusok sa akin. Actually ate, siya din nga yung Siyempre, magkakilala kami ng Doc Baker. Pag napupunta ka ako sa Baker Slim Clinic, chichismisan kami niya ng matagal. Diyos ko. Oo. Ayan. Ayun. Hello, Sir Mark. Ayan. Okay. Grabe naman Ate Joey sa mga Sir Mark. Actually, nakita tayo no Sunday, nakaupo ka dun sa sidewalk. Remember ako yung lumapit dun sa hanay nitong mga kids na to. Naalala ko, bandang umaga? No. Late afternoon, mga past 4:35. Yung bago Yeah, naka-green. Naka-green. Uh-huh. You know, ito lang yung mga konting point ko doon, no. You came into our rally, you wanna take over our stage, tapos nag-aano kayo doon, nagtotont kayo, nagpo-provoke kayo, nang nilapitan kayo, nag-aantay naman kayong awatin. Bakit ganun? Next time, pagka manggaganon kayo, itodo nyo, di ba? Kasi, alam nyo, I can speak for myself. I've been a DDS since 2015 at kahit saan ako magpunta, bit-bit ko yung akin. Kaya kung gagawa kayo ng katarantaduhan, siguraduhin nyo naman. Hindi yung magmumukha kayong tanga. Andyan nga sinasabihan ko na kayo, I ain't got all day kids, come on, let's do this. Wala naman kayong ginawa. Alam nyo, nagmumukha kayong tanga. Matatapang lang kayo sa social media, daldal kayo ng daldal. Wala akong ano. Tsaka Ate Joey, may tanong pala ako sa'yo. Go. Bilang halos magkapareho naman tayo ng you're a graduate of law and I'm a graduate of legal management. So, I just want to ask, does it really have a time that we could bend the law? No. There is no such thing. Okay. Precisely my point. Kasi, you know, I've been a fan of the late, great Mayor Alfredo S. Lim. Tito Fred is a good guy. I mean... And very Duralex Sedlex yun eh, di ba? Yes. Kaya nga ang ano siya yung may iniwan siya sa ating quote, and I will use it. May he rest in peace. The law applies to all, otherwise none at all. But hearing a legislator, itago na lang natin sa pangalang Erwin Tulfo, parang alam mo yun, nakakabobo. Kasi hindi ko magets kung saan niya nakuha yung context. Tapos, yung pinanggagalingan pa niya, yung Latin phrase pa na kinote niya is Vox Populi. Correct me if I'm wrong, kasi for me, Vox Populi is used during election period.
Kaya nga voice of the people is also the voice of God. It is used during election. It is not used somewhere else. My God. Correct. Legislator ka, bakit ka magsasalita? Sometimes we have to bend the law. At yung pinakamabigat doon sa statement niya, wala tayong pakialam sa batas. Ano ba gusto mo? Anarchy? Does this mean na ngayon, unti-unti nang nababalatan ng ACT-CIS, pag sinugod ang bahay niya, di siya tatawag ng pulis? Do we expect that he's not going to call the cops? Come on, di ba? Sasabihan nila yung mga DDS, iyak ng iyak, gano'n, lalo na yung mga senators natin sa Senate, minority na nga tayo. Di ba? Parang, ang tatanga naman nila. True. Ang tatanga naman. Kasi, doon ko lang talaga narinig yun, no? Parang na-demoralize ako, gusto ko rin mag-aral ng law. Parang, di ba? Parang, is this... Sir, parang ano lang po yun. Parang isa sa rin po siya siguro sa bangag. Hindi, alam mo yung... Makita mo pa lang si Auntie Claire, di ba? Parang tang-ira. Hindi, exception to the rule si Auntie Claire. Si Auntie Claire kasi may sariling mundo, pabayaan na natin. May diferensya sa pag-iisip. Matindi po yun si Auntie Claire. May diferensya sa pag-iisip. Yung kita mo, yung amo na niya, hindi naman nag-o-oppose doon sa interim release. Tapos siya, sasabihin niya, wala silang pakialam. Di yun na nga yung point. Ba't ka pa nagpa-interview? Wala pala kayong pakialam doon sa pag-release ng matanda. Huwag ka nang magpa-interview. Di ba? Tapos ito Ma'am Joey, ano ko lang, i-open ko lang yung sa akin. Sige, go. Kasi ako talaga, una pa lang, hindi ako Rudy Duterte. Kasi parang nung una, hindi ko talaga siya gusto yung bibig niya. Tagalog ka ba, Michelle? Tagaluzon. Ano pa? Tagaluzon ka? Opo. Muntinlupa. Ayan. Tapos simula nung umupo siya, nakita ko kung paano yung nagawa niya sa Pilipinas. So parang minahal ko na talaga siya. Naiiyak ako. Kasi ngayon ako sa Yan ang magandang story eh. Yan yung magandang story eh. Yung mga Tagaluzon na DDS, di ba? Yan ang dapat nating mapakinggan. Kasi nakita ko yung pagbabago sa lugar namin nung siya yung presidente. Ang daming adik sa amin sa Muntinlupa. Nikilabutan ako. Tapos, nung nagustuhan ko na siya, sa totoo lang, nung kay Inday Sara, nung sinabi ni Duterte na bangag yan si BBM. Dahil Duterte si Inday Sara, sinundan ko siya hanggang kay BBM. Pero ang ginawa ni BBM sa kanila mag-ama sa pamilya nila, as in talagang naiyak talaga ako. Yung pinanonood ko, habang kinukuha si Mayor, si Presidente, na ginano ng mga polis, na hanggang ngayon, kahit pamilya ko, pamangkin ko na kakamping na pati ako, pinalaban na dahil Duterte ako. Hanggang ngayon, gusto ko sabihin sa kanila ngayon, kayo kakamping. Yung ayaw nyong Marcos ngayon, kinakain nyo. Ay, totoo. Totoo yun. Totoo po yun. Talagang sobra, alam niyo po ngayon, kami sa trabaho namin, lagi namin pinapanood. Yung Senate hearing, yung Thursday na day off ko, pinanood ko lahat. Pero yung mga kakamping, nakaano lang sila sa confidential fund. Pero yung mali-maliit ang perang sinasabi din nila sa mga bahay, wala silang pakialam. Ito lang yan eh. Kwentas klaras tayo. Pag upo pa lang ni BBM, nangako siya, di ba? Taon-taon, 1 milyong pabahay. May nagkabahay na ba sa nasa live? Kahit yung mga nasa baba, sagutin nyo nga. Paki-comment down below kung nagkabahay kayo. Sa 3 taon ha. Huwag muna natin pag-usapan yung flood control kasi nasa Senado na yan eh. Masalimuot na masyado yan. O doon muna tayo. Doon sa ibang mga ipinangako niya, natupad ba? Tsaka hindi na rin po kami naniniwala ngayon sa ginawa niyang grupo na mag-check, lalo na nang bumaba si Magalong, nag-resign. Mas lalo nang hindi ka panipaniwala. Ginagawa niyang masyadong bobo yung mga tao. Base sa Intel report. Maano lang natin, no? Ma'am Michelle, maraming salamat ma'am ha. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat kasi hindi kayo tumitigil sa pagsuporta. At sana gusto lang namin iparating din sa mga kapatid natin na nasa Visayas and Mindanao na totoo po talaga yung dito sa amin, sa Luzon, nahihirapan po kami lumaban kasi unang-una kukunti kami pero halos nasa paligid namin yung kalaban pero hindi po kami tumitigil. Gusto lang po namin paalam sa inyo at ibabad sa inyo na ang laban po namin, laban nyo. Actually, marami tayo dito sa Luzon. Hindi po kami bumibigay at hindi po kami tumitigil, ma'am. Marami tayo dito sa Luzon. It's just that I think yun yung challenge sa mga Duterte supporter. How are we going to tap the Duterte supporters to come out? Okay? Kasi ang challenge sa mga Duterte supporters is really to
Unite. a better attendance nung nangyari sa Luneta at saka sa Luneta at saka yun talaga ang challenge sa mga Duterte supporters. Ngayon, lahat ng makinarya ng yellows at saka pinks nandito sa Metro Manila. And like I said, ang rally na nangyari noong September 21, ito ay pinangunahan ng Tindig Pilipinas. Sino ang Tindig Pilipinas? Ang Tindig Pilipinas ay funded by CIA, National Endowment for Democracy. Okay? So mga Amerikano yan. Sponsored ng mga Amerikano yan. Okay? Binuo nila ang Tindig Pilipinas noong 2023 especially for events like this. Okay? So ngayon, pinagalaw nila yung kanilang makinarya noong 2021. Sino ba ang mga miyembro ng Tindig Pilipinas? Simbahan. Aquinos. Mga universities kuno. Ayan. Mga iba't ibang youth group kuno. Okay? Mga legal fronts ng CPP, NPA, NDF. Progresibong grupo. So magagaling talagang mag-organisa yung mga yan, okay? So ngayon, yung mga nagsasabi na proud sila doon sa 21, sa September 21, because of their showing, your attendance is actually a manufactured rally. Yes. Bayad kayo ng CIA. Okay? Bayad kayo ng CIA. Ngayon, tayo na legitimate na Duterte supporter, nagtatrabaho, talagang lumalaban sa buhay ng fair and square, walang bayad. Okay? Of course, Sariling gastos. talaga kami mag-organize kasi sariling gastos namin eh. Diba? Yes. Sariling gastos namin. Kayo, sabihin lang ng Madam professor Joey. ninyo, sabihin lang ng mga professor ninyo sa school, oh, attend kayo ng rally, meron kayong +5 sa final grade. Di syempre, puntahan kayo. Diba? Hindi, Madam Joey. Yun. Pwede ba sumagot, Madam Joey? Go dark side, sige. Hindi, ganito lang po kasi yung observe ko during that time na yun ng rally. Ano bang stupidity? Hindi ka ang sure, pinaglalaban Joey. is- Sure ako, breakthrough. Sure ako. Sure ako. Hindi, I'm going to Madam- show you I'm going to show you the documentation. Okay? I'm going to show you the documentation. Wait lang, ha? Sige, brother Darkside, habang hinahanap ni Ate Joey. Sige. Hindi, kasi observe ko lang po kasi during those times ng rally po kasi Madam Joey, Sir Mark. Kasi anong istupiduhan ang nasa isip nila na ang pinaglalaban nila is all about the corruption and then they are trying to say Sara resign. Sara managot. How stupid is that? Diba? True. Yes. Anong pinaglalaban nila? Wala nga pinaglalaban Very mapunta sila yung ang pinaglalaban nila, sila yung mapunta sa power para sila naman ang kukurakot ng 1 trillion. Yun ang pinaglalaban nila. Ayan. Ang vice May president pinaglalaban nila is yung- Ito ang proof ko. Okay, insight.org.ph with support from the National Endowment for Democracy. Insight.gov has built its work of deepening and broadening Canembler, ganyan. So ayan, yung mga kung sino-sino yung mga grupo nandyan, yung mga kasamahan nila. Okay? So, sino ang Insight.gov PH? Ayan o, Tindig Pilipinas. Sino yung nandyan? Carpio, Risa Ontiveros, Vera Files, PCIJ, Magalong. Yan ang makinarya nyo. Yan yung mga bayad. Sana all. Yan yung bayad. Sana all, ng maraming CIA. pera. Dollars pa more. Ayan o, donor partners. IRI, bayad rin yan ng CIA. NED, bayad rin yan ng CIA. Yan ang donors nila. Network and partner. Sino raw yung partner ng IRI at saka NED? Ang partner nila, Tindig Pilipinas. PPVR. Ano yan? Ang tawag dito? Yung parang, ang tawag dito? Basta parang Catholic group yan. Ganyan. O pagkatapos every Power for woman, Gabriela yan. Ano yan? People Power for People Power Volunteers for Reform. Oo, PPVR. mga church yan eh, di ba? Church Mga pari yan. Mga pari yan eh. Alam ko isa sa mga convener niyan si Bishop Pablo David. Oh, ano yung sinasabi mo? Hindi ako sure. Sure ako. Ayun, nakalagay sa website ninyo, Insight.gov. Sana kasi PH. panoorin niyo yung CIA Partner nyo, na CIA. Amerika nagbabayad sa inyo, mga ulul. Joey, wag mo nang patulan yung si Breakthrough kasi hindi ka pinapatulan ng mga kapatid DSN dyan sa Breakthrough eh. Hindi ka Kailangan natin patulan yung mga claims na hindi totoo. It's not for Breakthrough himself. Yan. Hindi lang naman, Hindi naman yun kay- para sa kanya. Okay? Oo. Para yon doon sa mga nakikinig dito na hindi rin alam. Yes. Tsaka, ano ba Tama yung, din Tama yun yun para daw. wake up Kaya dapat call din po sinasagot yun, talaga yan. Madam Joey. Sinasagot talaga yan. ano ba yung ano? Daming nanonood. Tanga.
Ano ba yung sinisigaw nung mga nagrally na yung Trillion March na yan? 'Di ba sinisigaw nila sa atin, Marcos Duterte walang pinagtiba? Oh. Blue Kitty Yan Marie. ang sinasabi Hindi nang bababain si Marcos. I can only tolerate certain level of kabubuhan. Sa paulit-ulit, tapos wala ayaw naman umakyat. Ano na ha? Mute na. Kung gusto mo umakyat ka. Okay, wait teka lang ha. Let us give people time to speak kasi ang daming nakapili. Okay? Ang tawag ito, Mark, meron ka pang gustong idagdag? Gustong i-share? Wala naman na. Okay. Michelle, meron ka pang gustong idagdag? Okay na po ako, ma'am. Makikinig na lang ako. Baba na po ako. Michelle, maraming salamat sa pag-share mo ha. And I think those Duterte supporters in Luzon, you should all speak up, okay? Ipakita naman natin sa mga counterpart natin, mga Bisaya at sa Visayas and Mindanao, kung paano tayo lumaban dito sa Luzon. May naalala pala ako. Let's do our share. Ayan. May naalala pala ako. Ma'am Michelle, maraming salamat, Ma'am Michelle. Ay, Salamat Madam din po. Joy, may Lagi po tatanong ako po nanonood pala sa ako. inyo. Silent reading lang ako. Lagi lang ako nanonood. Pero marami talaga akong gustong sabihin pag yung nakikinig ako. Kasi sa totoo lang, isa lang ang gusto talaga ng mga dilaw at saka pink. Gusto na nila silang umupo. Pero kung hindi si Sara ang Vice President at kaalyado nila ang Vice President, sasabihin nilang BBM resign. Yun lang po yun. Sabi ni Rodel, baka nakakalimutan nyo, kayo ang bumoto kay BBM. Hindi namin nakakalimutan. Hindi namin nakakalimutan yun. Hindi namin nakakalimutan. Kaya nga Ma'am, pinagbabayad ibig sabihin lang na kahit kami may sinuportahang presidente at hindi maayos ang ginawa niya, kaya naming babaan. Kahit pinoto namin yan, tatalikuran namin yan, hindi katulad nyo. Correct. Na kahit mali na, okay lang sa inyo, basta yung para sa dilaw at pink lang ang gusto nyo. True. Correct. Okay, teka guys ha, ano tayo ha, para orderly yung live, bigyan natin ng moment yung bawat isa. So i-compose nyo ng mabuti yung gusto nyo sabihin para pagka binigay sa inyo yung floor, masabi nyo na lahat yung gusto nyo sabihin ha. Okay, Mark, meron pa? Before natin ibigay yung space nyo sa mga susunod na aakyat? Well, sagutin ko lang yung yung nagsabi sa iyo Ate Joey na yun, hindi ba natin nakakalimutan ba natin na sumuporta tayo kay BBM? Well, hindi. Lalo na ako I can speak for myself and I will speak for myself. No, kasi nasa kalye po ako noong mga panahong yon at hindi ako nakakalimot na ibinoto ko at sinuportahan ko yung taong yan. Kaya nga isa rin ako sa kumumbinsedo sa grupo namin sa Quezon City na talikuran na siya. Sino-sino ba yon? Tignan nyo nga. Sino ba nagdala kay Sino ba nagdala kay Master? 'Di ba yung pinuno namin sa Malayang Quezon City? So hindi kami nakakalimot. Hindi kami nakakalimot kaya nga naniningil kami ngayon eh. Sa amin kasi marami siyang napangako. Napangako in the sense na yun yung gusto niyang gawin. Sabi niya continuity. Doon pa nga lang X na Wala namang nangyari. Tapos binakbakan niya ng binakbakan si VP. Hindi pa ba kami maniningil? Mag-isip-isip muna kayo bago kayo mag-comment. Nakakatanga na yung yung post nyo. Idagdag ko lang, no? Idagdag ko lang, no? Kasi... Teka lang sigaw. Okay ka na, Mark? Yes. Okay. Thanks, Ate Joey. Thank you very much. Dark Yes side, po. meron ka pang gustong idagdag? Ito lang po, Madam Joey, tanong ko lang po. It's because Bababa na lang kay Joey. Meron pong taning si Saldico till Monday. Ngayon, ito, ang tanong dyan, haharapin ba niya dahil nauna na ang balita na kasinungalingan at may bahid na politika yung sinasabi niya. So, ano ang mangyayari dyan? Kumbaga, Madam Joey, magtatakipan na ulit o ano ba? Sa tingin niyo lang po, opinion niyo lang po. Takipan na already happened early January 2025 pa. Nung tinanggal nila si Saldico sa Committee on Appropriations. So, that means, walang mangyayari to. Sarsuela talaga to. Sarsuela lahat yan. Kaya nga hindi rin ako naniniwala, Madam Joey. True. So again, thank you Madam Joey sa time po, Madam Joey. Give the chance po sa others. Solid Duterte po ako. Thank you po. Salamat Darkside. Ayan. Alam mo, totoo yan. Diyos ko po, sarsuela lahat yan. Anong mangyayari? Dadramahan lang tayo ng mga yan kung ano-ano. Kaya there's really no way but for Bongbong Marcos to resign. Bongbong Marcos should resign. Sa totoo lang. Actually, kung tutuusin mo, Madam Joey, kung tatanungin niya, nagtanong siya, bakit napunta sa ganito yung gobyerno natin? Hindi niya tinanong yung sarili niya, sino bang nagpumirma ng lahat ng yan, ng pondo? Siya rin naman. Hindi niya tinanong yung sarili niya. Katangahan, mahirap talaga pagbangag.
Pero may kausap ang Hindi, banga. ang pagka ganun kasi, tinatanong mo, para kang hindi miyembro ng gobyerno, eh, ikaw nga ang pagpulo ng gobyerno, ikaw ang pangulo. Kaya nga pangulo ang tawag yun kasi ikaw ang pinakaulo. Tapos magtatanong ka ng ganun na parang hindi ka miyembro ng gobyerno. Kaya nga bro Mark, tama. I agree. Okay. Dark side, okay ka na? Para mabigay na natin yung floor kay Kalisi. Okay po. Thank you po. Salamat. Maraming salamat po sa time. Maraming Thank you po. salamat rin, Dark side. Ayan, alam ko marami tayo sasabihin, sigaw Kalisi. Go. Pero pasensya na, hindi ako nakapunta nung nagyayaya kayo. Okay Kasi lang. may pasyente kami. Pero anyways, yun nga, wala naman ng ibang may kasalanan dito. Hindi naman ho pwedeng magmalinis yung presidente rito. Kasi nga, siya yung pumirma ng GAA. Hindi mo naman pwedeng sabihin pinirmahan mo nang hindi mo binasa. Hindi mo naman pwede rin sabihin na hindi mo ginamit yung DBM. Hindi mo ginamit yung mga staff mo para tulungan ka, yung mga legal advisors mo para tulungan ka, i-analyze o tingnan yung buong GAA kahit na gaano kakapal pa yun. So pinirmahan mo yan eh. Pwede mo namang i-veto yung mga line items na sa tingin mo hindi tama eh. Pero hindi mo ginawa eh. Diba? Kaya nga ang laki ng pagkakaiba ninyo kay Duterte. Si Duterte nung nakita niya may konting problema yung yung 2019 GAA, binito niya. Kaya na-reenact yung 2018 GAA. Yun yung pagkakaiba nung tao I'm Hana, stop spamming. I'm Hana. Hmm. Nandito ka na sa taas eh. Stop spamming. I'm Hana. Ayan. Kaya hindi niya pwedeng sabihin na na malinis siya dito. Hindi rin pwedeng sabihin na siya yung hero dito, siya yung punot dulo nito eh. Isa pa sa mga dahilan kung bakit hindi siya marunong magbasa o kahit hindi niya ginagawa yung due diligence ng kanyang trabaho, no? Pinagmalaki niya yung 5,500 flood control eh. Isa na naman yun sa bagay na hindi niya inaalam kung totoo yung binabasa niya o hindi. Di ba? Walang pinagkaiba sa GAA, pinirmahan niya nang hindi niya binasa. Ito namang 5,500, sinasabi niya nang hindi niya alam kung nangyari talaga o hindi. Hindi niya rin alam kung kaya ba ng gobyerno magbigay ng 1 milyon pabahay sa loob ng 1 taon. Eh siya yung nagplano niya, siya yung nag-propose. Di ba? Hindi niya rin naisip na or yun nga, pampabango lang ng bunganga yung sinabi niya na kaya niya tayo supplyan ng 20 pesos na bigas. O ngayon, meron nga. Pero subsidy yun. At saka, meron pa ba ngayon? May nakakabili pa ba ngayon? Iisipin nyo, itong taong ito, nung tinanong siya kung Machiavellian siya, Machiavellian talaga siya. Ginawa niya ang lahat ng paraan kahit magsinungaling sa harap natin para manalo siya ng eleksyon. At sinagasaan niya yung lahat ng tumulong sa kanya. Sinagasaan niya yung SMNA na nagbigay sa kanya ng airtime. Sinagasaan niya si VP Sara na nagbigay sa kanya ng suporta. No? Ipinaglaban siya ni VP kahit na ayaw ng tatay niya. So nakita niyo yung sakripisyo na ginagawa ng mga tao. Kami, pinagtanggol din namin siya sa unang taon niya. Kaya sa amin nag-umpisa yun, sa atin sumikat Ma'am Joey yung ang hirap ipagtanggol ng presidente. Correct. Kung maaalala niyo, ang ganda ng labanan ng mga debate dito tungkol sa kontra kay BBM at sa mga BBM supporters noon. Ang problema, na-realize namin na malaki ang pagkukulang eh. Isa't kalahating taon sa Department of Agriculture, walang nagbago, lalong lumala. Tapos sabi niya, hindi niya iiwan ng walang pagbabago sa sistema ng Department of Agriculture. Pero walang nagbago. Ganun pa rin ang sistema, kawawa pa rin ang magsasaka, nangungutang pa rin sila doon sa mga mismong bumibili na ng kanilang mga ani. So, wala silang choice. 'Di ba? Wala silang choice, hindi sila ang nagdidikta ng Kaya ngayon na nangyari sa atin? Unang panahon ng tatay niya sa Pilipinas natutong magtanim ng palay. Ang maraming bansa kagaya ng Vietnam. Ngayon sila na ang number 1 exporter ng bigas sa buong mundo, tas tayo na ang number 1 na nag-i-import ng bigas sa buong mundo. Hindi ba't kahiya-hiya yun? Nandito sa atin, dito sila nag-aral. Ang Japan, dito nag-aral. Ang Cambodia, dito nag-aral. Yun naman. Kung hindi pa ninyo nakikita yung problema nito ni BBM, na ultimo yung sarili niyang kapatid, sinasabi na nga na 35 years nilang inantay itong pagkakataon na to, pero sinayang. Kung mismong kapatid na sasabi na yun, kaya nyo pa bang ipagtanggol? Kaya nyo pa bang sikmurain? At iisipin nyo pa ba na siya yung magiging savior ng kalagayan ng Pilipinas ngayon? Isipin nyo na lang. Yung Quezon City, 1 oras lang inulan. 1 oras inulan, pero yung baha, lagpas kotse, lumutang yung mga kotse doon sa mga area na hindi naman binabaha. Ibig sabihin nun, kahit may budget yung flood control, hindi na ginagastos para doon. Binubulsa na lang. Kasi ultimo yung maliliit na estero at kanal, hindi na nila nililinis. Grabe na ho talaga ngayon. Na tuwing may parating na bagyo, kinakabahan yung mga probinsya natin. Kinakabahan yung mga tao dahil hindi nila alam kung kahit dito sa syudad, kahit dito sa amin sa Metro Manila, kakabahan ka na dahil hindi mo alam kung anong lugar ang babahain susunod. Hindi na safe. Yung mga dating hindi binabaha, hindi na safe. Hindi na ho safe. Ganun lang, yun lang, mag-isip-isip lang kayo. Kami ho ang bumili ng TV, kumbaga, ito, si BBM yung TV. Kami ho ang bumili, alangan naman kayong kapitbahay namin na magreklamo.
Ako rin ho ang magrereklamo, ako bumili nun eh. Mm. Ganun din ho yung kung iisipin niyo. Kami bumoto kay BBM eh. Kami rin ho ang maniningil. Ang problema kayo, dapat hindi nagbago yung stand ninyo. Kasi kayo yung nagsasabi na dapat hindi siya eh. Dapat hindi siya yung maging pangulo. Pero ngayon, okay na sa inyo si BBM. Bakit? Kasi nakikinabang kayo sa korupsyon ngayon? At saka Ma'am Joey, no, hindi imposibleng maging kaibigan natin sila, di ba Ma'am Joey? Kasi tingnan niyo si Rowena Guanzon. Kakamping yan. Pero nakita niyo naman yung suporta ng mga DDS sa mga post niya. Kasi siya consistent siya. Anti-Marcos talaga siya. Kung kita niyo yung suporta ng mga DDS sa kanya. Siya mismo nagsasabi mahal siya ng mga DDS. Bakit? Kasi consistent siya doon sa pinaglalaban niya. Ayaw niya talaga kay Marcos. Kasi hindi siya nang babaluktot ng batas. Oo. Hindi Hindi nang babaluktot ng batas si Rowena Guanzon. Ayun. Kaya may posibilidad doon talaga magkasundo tayo kung tama yung pinaglalaban. Ang problema, mali na yun sa inyo. Hindi ko na naiintindihan. Wala na kayong paninindigan eh. Oo. Totoo. Sige, kayo naman. Ayan. Okay, maraming salamat. Saka dagdag ko lang doon sa sinabi na ni Kuya Palag. Okay Palag, thank you ha. Nung nangangailangan, Ay, sigaw na pala si Palag na yun, Rowena Guanzon. Pa rin, hindi ko lang ginamit. Sigaw ang ginamit. So, yung pa rin ako ni Kuya Palag. Hindi man lang niya sinuportahan si Ma'am Bing Guanzon doon sa kanyang campaign kung bakit hindi siya napaupo as congressman eh. Di ba? Binaboy din siya ni Martin. Anong ginawa ninyo nung tumayo si Ma'am Guanzon sa kung ano yung tinakda ng batas? Inaway nyo. Kasi bakit? Kasi nga, hindi nyo kayang tanggapin na kung ano ang tinakda ng batas ay hindi ayon sa inyo, dapat against kayo doon. O di ba inaway nyo ilang beses yan? Hindi nyo nga sinuportahan? Ano nangyari doon sa party list ng P3P PWD? Kaya ayaw namin sa inyo. Kaya lang, salamat kayo Palag. Okay, salamat maglalayas. Ayan. Anong pangalan nito? Kabatang Channel. Hello. Kabatang. Hello, Kabatang. Kabatang, kasama natin yan sa EDSA. Kabatang, magandang gabi. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kasama kong katatak, solid Duterte supporters. Taga Batangas po, taga Luzon, pero lumalaban sa pulisiya at ligasiya ni Tatay Digo. Kaisa ninyo, sa hangaring kaisa. Yan ang perfect, correct. We are not fighting for PRRD per se. We are fighting for the legacy that he had left us. The politics that he taught us how to do. Yun yung pinaglalaban natin dito. Yung vision ni PRRD para sa bansa. Yun ang pinaglalaban namin dito. Perfect Kabatang. Perfect. Salamat po mga kasama. At sa hanay po ng aming bumbuo sa aming kapatiran ng Aguilon. Isa po ako sa boses ng Aguilon kung bakit pa kami ay sumama at nakiisa sa pagtitipon ng rally noong ginanap ng 21. Ako po at 10 ng aming kasama ay nanindigan at tumayo bilang isang makapilipino para sa kapwa kababayan namin. Sa ating lahat. Sa mga kabataang nandyan na nakikinig dito sa live ni Kadyo. Joey, mga kasama, ang mga politikong ito ay nanggagamit. Ang mga nandoong hidwaan o alitan doon na nangyari ng rally ay panded o bayaran. Huwag na huwag kayong pumayag na kayo'y bayaran ng mga taong ito. Dahil simulat sa pool, ganyan na ang gawain nila. Nakamulatan na po namin yan ng aming pamilya. Halos bata, lagi akong nakakasama sa mga rally kung saan ipinaglalaban ng karapatang pantao. Mga magulang ko ay kinamatayan na yan. Sana naman ngayon, mamulat na ang isang bayan ng Pilipino sa mga sistemang bulok na nasa ating gobyerno. Kung titingnan po natin dito, si Tatay Digong ay matanda na. Ngunit meron siyang pinakita na kailangan gawin ng sambayan ng Pilipino. Ayun ang sakripisyo. Ayun ang paninindigan na dapat nating gamitin para sa ating karapatang pantao. Huwag na huwag niyong iiwanan ang karapatang pantao na para lang diktahan ng mga politikong ganit sa kapangyarihan. Lalo na ang mga pinklawan, dilawan, makabayan, makakaliwa. At ang iba pang gustong mamayani kung gaano ba kadumi ang politika sa ating bansa. Tingnan nyo na nangyari sa Senado. Tingnan nyo na nangyari sa Kongreso. Kapwa-kapwa tayong Pilipino ay laging nagtatalo. Pero sila, pagkaharap nila at wala sa kamera, nagtatawanan sila. Manipulasyon, drama, o anumang isyo pang politika, sila ay black propagandista. Yun lamang po mga kasama, hindi ko nawahaba ng aking sinabi. Maraming salamat mga kasolid ka-DDS dyan. At sana mabuhay tayong lahat. Ang ating ipinaglalaban, tuloy-tuloy, walang maliligaw. Walang titigil. Tutuloy tayo sa ating pinaglalaban habang tayo'y may hininga. Para sa iiwanan natin sa susunod na henerasyon.
Ayan. Pwede tayo mga kasama. Maraming salamat. Mabuhay na po. Salamat, Kabatang. Salamat. Ayan. Salamat, no?